So, ang pag-uusapan natin dito ay yung anak na nagpapabili ng 79K na laptop sa shop. Shoutout sa mga students dyan na pumupunta sa shop namin at pinipilit ang parents nila bumili ng Asus ROG na worth 79K. Tapos malalaman namin na hindi pala pang school purposes kundi panlaro. Hindi naman need na ganyan ka-high-end yung PC or laptop. Habang nag-i-inquire kayo dito, yung mga magulang nyo nakatulala sa gilid kung saan kukuha ng pambayad monthly. Which is true. Hindi po ganun kadali kumuha ng pera na yun. Wala po kaming pakialam dyan. Kasi shop lang kami. Trabaho namin to. Ang amin lang, maawa naman kayo sa magulang nyo. Ang pang down payment sa Skyro ang laki. Tapos, utang pa ang down payment sa lending. Imaginein mo, utang na, nagaling pa sa utang. So, paano yun? Magbabayad ka ng utang. So, magbabayad ka ulit ng utang para mabayaran yung utang. So, paano na lang tayo dito? Ito yung message ng magulang. Sabi niya, Sir, Asus ROG G17 daw talaga yung gusto ng anak ko. Pwede ba mapababa ang down payment nun, sir? Kasi 35K lang talaga ang na-approve sa amin sa lending. Di ko na po alam saan kukuha. Nagbebenta lang po ako ng ulam, sir. Yun lang po source ng income ko. Ngayon, kung ako yung ama nung anak na to, hindi po ako mag-PPM dun sa shop eh. Alam mo yung gagawin ko? Tutuktukan ko hanggang mawala yung bunbunan ng anak ko eh. Antikan mo naman anak para mag-request sa akin ng ganyan. Kung yung tatay mo nagtitinda lang ng ulam, tapos ang gusto mong mangyari, bilhan ka ng laptop na panlaro, sana isip-isipan mo din muna kung may nagagawa ka din bang tama sa bahay ninyo. Okay ba yun? Pinagagalitan kita, ngayon mo lang na-realize. Kung bibilang ka ng laptop na 79K, abay patunayan mo yung grade mo hindi 74. Dun sa papa mo, di ba 35K yun? Huwag ka naman mahiya bumili ng second hand. Dun sa 35K, boy, may mabibili ka ng second hand na i7 na mas mataas pa kaysa dun sa mga brand new. Ano ikahihiya mo na yung second hand may libag? Pwede mo linisin yun! Kung ganun yung gusto mong gawin, pwede kang mag-desktop sa halagang 25,000 pesos. Even 15,000, may magagawa ka ng tama at magagawa ka ng maganda dun. Sabihin na natin na nagkukunwari kang gagawa ng project na gusto mo ng Microsoft Word, alam naman natin maglalaro ka ng Valorant. Sa 15,000, may build ka na pwede ka nang makalaro ng Valorant. Tsaka kung sasabihin mo sa magulang mo na kailangan mo ng panlaro, maging transparent ka. Ubus na yung menudo nyo na binibenta ng tatay mo. Iisipin mo pa na kailangan maganda yung panlaro mo. Ano yun? Dahil sinabihan ka ng mga kaibigan na ang pangit ng laptop mo kaya kailangan galingan mo? Ayun lang, kuhang-kuha ng anak yung inis ko. At hindi lang po yan, hindi po ligtas yung magulang dito. I'm not here na para magbida-bida. Pero ang sasabihin ko lang din po sa magulang, lalapit na naman ako. Ang sasabihin ko lang po sa magulang, you deserve what you tolerate. Kung ano yung kinukonsinti mo, deserve mo yon. Kasi inaayaan mong mangyari lang sa'yo eh. Kung yung anak mo, inaalaw mo maging spoiled, wag ka na magtaka kung saan tayo papunta. Meron akong solusyon dito na pwedeng i-present sa inyo. Ako, bida ako sa bida ako sa video ko eh. Dumaan po kami sa toyo asin mantika po yung inuulam din po namin, and the first time na na-receive ko yung laptop ko, promise, nagtatalunan lahat, pati itlog ko. Ang akin lang, second hand din po yun, and nagamit ko po siya sa tama. Ito nga po yung mga nagawa ko dyan, diba? At saka madali lang din siyang kinuha ni Lord kasi ginawa ko din tong kalokohan na to. Na pinagsisisihan ko naman na rin. Solution ko dun sa parent, kung meron kang 35K, siguro yun na yung pinakasaid mo. Ang marirecommend ko po sa inyo, nanay, tatay, is pwede po kayong bumili ng second hand. Wala na po dapat kayong pakialam sa iniisip ng anak ninyo. Ang importante, mabilhan nyo po siya. Tatype lang po siya sa Microsoft Word. Kakailanganin pa rin po bang i7? Kahit yung laptop ng lolo ko, nung time na buhay pa siya, kayang mag-run ng Word eh. Hindi na kailangan ng i7 yun eh. So, ang gusto ko lang mangyari is, pumili kayo ng second hand. Kung gusto mong mas makamura pa maigi, go with desktop. Mas murang build din at hindi na kailangan labas-pasok. Kasi yung laptop, may probability mawala pa yan eh. Ang kagandahan lang sa laptop, nadadala mo kahit saan. Ayun, tulad na sabi ko, go with second hand. Pangalawa, go with desktop. Pangatlo, wag mong konsintihin yung anak mo. Inaalaw mo kasing mangyari. Di ba, ikaw yung magulang, pero ikaw yung kinakaya-kaya ng anak mo. Hindi ko naman sinabing mag-power trip ka sa anak mo. I'm just saying, ipaintindi mo sa anak mo, ito lang yung kaya mo. Hindi ka naging kakulangan na magulang. Nagsusumikap ka nga, nagbibenta ka nga ng ulam eh. Mapambili ka ng laptop. 35K lang yung kaya. Sana maipaintindi mo sa anak mong hindi makaintindi na yun yung pera na naliko mo at gumawa na lang tayo ng paraan para makabili tayo ng laptop na gagamitin mo sa pag-aaral mo
sa ganong presyo. At saka lastly, tuktukan mo anak mo. Walang batang hindi tumitino sa palo. Sabi ko lang Kaya sabi ko lang. Pero pag nasa katandaan na siya, wag mo nang gulpihin. I do think they're intelligent enough para maintindihan kung ano yung gusto mong ipaintindi sa kanila. Tapos, meron pa akong panlimang solusyon. Kung hindi pa rin talaga masaya yung anak mo, nabilhan mo na siya ng laptop, alam ko na anong kailangan mong bilhin. Bumili ka ng bagong mong anak. Meron naman akong solusyon din dun sa anak. Bumili ka ng second hand, please. The laptop that I got right here, second hand, alam mo, original price niyan, 55. Alam mo magkano ko nabili? 15,000. Anong ikahihiya ko dyan na ginamit na ng ibang tao, na nagamit na ng iba kasi second hand? Hindi naman nila malalaman kung second hand yan o hindi. O kaya ang gawin mo, sa kapitbahay nyo, may mga pinaglumaang piso net, bilhin mo yun. Sa amin, na paglumaang piso net, nabili lang namin yata yun ng 8K. Tinawid ako nun ng 4 na taon, pre. Promise. Also, ang gusto kong sabihin din sa'yo, kung kakailanganin mo talaga siya sa school mo, medyo lagay ka ng awa sa magulang mo, no, na kung ano lang yung specs na kailangan mo sa project mo. Kuwari mag-accounting ka at kailangan mo lang ng numbers, I do feel na hindi mo na kailangan ng laptop na may RTX 4060. Maawa ka naman. Pero maiintindihan kita kung yung course mo multimedia arts or graphic designing. Kung yun yung kurso na kukunin mo, maiintindihan kita ba't kakailanganin. Pero at this point, duda ako na yun yung course na tinatahak mo. So make sure na kung ano man yung specs nung laptop na gusto mo. Like, yun talaga yung ipabibili mo. Yun talaga yung specs na kailangan mo. Na, kuwari, magde-develop ka ng games, di ba? Ako, ibibida ko ulit sarili ko. Hindi ko naman pabibili yung i5 ko na laptop dati sa AirPods ko kung hindi ako gagawa ng mga ganitong projects tulad ng sabi ko kanina. Siguro, maging honest ka lang din sa magulang mo na minsan gagamitin mo siyang panlaro. Hindi naman siguro magiging masakit yun, no? Well, kung hindi ka pinayagan, edi at least alam mo na sa sarili mo na hindi yun yung priority mo. Tsaka, sa panahon din kasi ngayon, hindi naman din maalam ang mga magulang pagdating sa tech eh. Mukha bang nanonood na Skibidi Toilet yung mga yan? Walang alam yan nun. Papaturo pa nga sa'yo paano mag-post sa Facebook yan eh. Akalain talaga nila, kakailanganin mo yung laptop na yun sa pag-aaral mo. Which is, alam ko naman na hindi dahil gagamitin mo lang siyang pang Valorant. Lastly, tulad ng sabi ko kanina, sa magulang, you deserve what you tolerate. At doon naman sa anak, nasabi ko sa'yo, tigil-tigil mo yung maanong ulam attitude mo So yun lang. I'm done yapping. Your call for greatness, this is Josh Pint, and pag nalaman ko kung sino yung anak na yun, tutuktukan talaga kita. So, kamusta mga papito? Natagalan po ulit tayo sa ating pag-upload dahil po yan ay nag-move po ako sa panibagong place kung nasan po ako ngayon. And matindi-tindi yung adjustments na ginagawa ko. Kaya na-disrupt din ako pagdating sa pag-upload natin. Huwag kayong mag-alala. Marami pang nakaluto dito as always. Sadyang madami lang talaga nangyari within this month na sobrang bilis ng panahon na akala ko yung 1 linggo parang kahapon lang. Hindi ko nga po alam. Natapos na po pala yung February And sinubukan ko gumawa ng video ngayon para ma-stick ko pa rin yung habit na, hoy, YouTuber ka na ha? So yun yung ginagawa ko ngayon. Kaya nag-post ako ng video na to. Tamang-tama. Kumukunot yung noo kanina nung nakita ko tong issue na to sa Facebook. Kaya mas mabuti na gawa na rin natin ng video. And ito yung 2 sentimo ko. So yun lang. Maraming salamat sa panonood ng video na to and see you when I see you. So yun lang. I'm done yapping. Your call for greatness and this is Josh Pint. Bounce!